kilala sa tawag na pukyutan o alin. Dahil isa lang insekto sa paningin ng karamihan, wala itong halaga. Sa katunayan, pinangingilagan pa nga ang mga ito. Pero hindi na ngayon. Sa pamamagitan ng training video na ito, may iba ang pagpapahalaga sa mga mumunting insektong ito. Isang kakaibang pagtingin mula sa isang insektong walang halaga sa isang ganap na alaga. Nooy kaaway sa buhay, ngayon kakampi sa pandagdag salapi. Sa katunayan, ang pukyutan ay may tuturing na isa sa mga pinakakapakipakinabang at pinakaproduktibong insekto. Ang potensyal ng pagkakakitaan mula sa honeybee production ang siyang nagbigay ng ideya sa kagawaran ng reformang agraryo upang hikayatin ang marami na sumubok sa pangangalaga ng pukyutan. Sa honeybee production, hindi kailangang malaki ang kapital. Sa katunayan, pasok na pasok sa budget ng sinumang gustong gawing alternatibong pagkakakitaan ang honeybee production. Kakampi rin ng beekeeping at beekeeper ang likas yaman. Malaking bahagi ang ginagampanan ng mga bulaklak at puno para sa matagumpay na pangangalaga ng pukyutan. Matipid din sa oras ang honeybee production. Hindi kailangang tutukang araw-araw ang beekeeping. Ika nga, ang beekeeping ay katugon ng kung anumang pangunahing trabaho ng beekeeper. At ang pinakamahalaga, ang honeybee production ay may samod-saring produktong pagkakakitaan. Mga produktong ginagamit bilang materyales sa iba't ibang industriya sa Pilipinas. Mga bagay na mataas ang presyo sa pamilihan. Ang honey o pulot ay ang pinakapopular na produkto ng honeybee production. Napakahalaga at kapakipakinabang ang pulot sa maraming paraan. Mataas sa nutrisyon ang pulot dahil mula ito sa natural na proseso. Mas maigi ito sa asukal na puti dahil mas maraming sangkap ang nilalaman ng honey. Sa panahong mas higit na mulat ang mga Pilipino sa benepisyo ng mga organikong pagkain, akmang-akma ang natural na katangian ng pulot. Mataas ang pangangailangan para sa honey kumpara sa supply nito. Sa Pilipinas na lang, 45 tonelada lang sa bawat taon ang naaani. Malayo ito sa taunang pangangailangan na maaaring umabot sa triple ng kasalukuyang supply ng pulot. Bukod sa pulot, isa ring maaaring pakinabangan mula sa honeybee production ang beeswax. Malaki ang pangangailangan sa beeswax. Ginagamit ang beeswax sa iba't ibang industriya tulad ng paggawa ng kandila, creams, ointments, lip gloss, at lipstick. Laging may nakapatikot sa kanyang... Ang royal jelly at propolis naman ay mga produkto rin mula sa honeybee production. Ang royal jelly ay ang pagkain ng mga larvang pukyutan. Samantalang ang propolis naman ay mula sa mga dagta ng puno na nadadala ng mga pukyutan sa kanilang bahay pukyutan. Mahalaga ang royal jelly sa paggawa ng mga food supplement capsules. Ang propolis naman sa paggawa ng alcohol at iba pang kemikal na produkto. Matindi ang pangangailangan ng mga kumpanya sa kosmetiko, gamot at kemikal sa beeswax, royal jelly at propolis. Kadalasan nga, ang mga kinatawan ng mga kumpanya ang siya nang umiikot sa mga beekeepers para makakuha ng supply. At minsan nga, dito pa nag-uumpisa ang supplier-buyer ng mga kontrata. Ngayong maliwanag na ang benepisyong dulot ng honeybee production, gamitin na ang inyong kakayahan at mga bakante, ngunit lugtian na kabukiran at kabundukan. Kaya't kumilos na! Magsimula ng kumita mula sa mga pukyutang may dulot na ginhawa sa kalusugan at sa bulsa.
Gusto